camp, no? Let's see, titingnan po natin kung ano yung pagkakaloob ng Panginoon. Let us go to the message of the Lord this morning. We will read from Isaiah chapter 6 verses 8. Kaway-kaway muna tayo sa mga katabi natin. Kaway-kaway tayo sa katabi natin. Yes. Isaiah chapter 6 verse 8. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? Whom shall I send? And who will go for us? In-highlight ko doon yung sinabi dito, and I said. You know, this verse, pwede nating i-personalize talaga ito. Ang sabi dito ni Isaiah ay, Here am I, send me. Basahin nga natin ng sabay-sabay. Kunyari, tayo ito, hindi si Isaiah. Okay, sabay-sabay. 1, 2, 3. Sabi rito sa Tagalog, nang marinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Ayun ang tanong ng Panginoon eh. Sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Siguro ang dami sa ating lahat dito ngayon. Tinatanong din tayo ng personal ng Panginoon, sino ang papadala ko para magpahayag sa kabutihan ko, sabi ng Diyos. At merong isang tumayo at si Isaiah nga. Ang sabi niya ay, narito po ako ang inyong isugo. Ang mensahe na ating pagsasalusaluhan ay pinamagatang, Here am I, send me. Here am I, send me. Let's pray. Salamat, dakilang Diyos, sa isang mabiyayang umaga, Panginoon, that we can partake with your words. Patuloy po na kami ay nagpapalinis sa iyong banal na dugo at nawa makasumpong kami ng kapahingahan, ng comfort, ng kapayapaan, ng pag-ibig ninyo. We will put our hearts be empty so that you will be able to sit on the throne of your mercy dito sa aming puso. Dalangin ko rin po na ang Banal na Espiritu ang siyang magturo. Gamitin niyo ang inyong lingkod bilang tungtungan ng inyong salita. At nawa kami naman po ay mabless na lahat. We thank you. We bless your name. We give you always glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Palakpak sa Panginoon. Here am I, send me. Ang sabi ng title. You know, sa Old Testament, may mga karakter sa Bible na makikita natin na sila ay pinili ng Diyos. One of the good character is Moses. When Moses, naging matanda na siya, they had to transfer yung kanyang leadership para sa Israelites. Remember, nang siya ay nilabas niya sa Egypt, ang mga Israelita, siya po yung nanguna, si Moses. Now, the time has come na siya ay tumanda. Parang tayo, pag tumanda tayo, paano natin ita-transfer yung mga hindi natin natapos sa buhay natin. So, ganun din tayo sa mga anak natin, pwede natin i-transfer. Now, sa Old Testament, sa Deuteronomy, si Moses nung matanda at malapit na siyang mamatay, si Joshua yung kanyang tinalaga. Si Joshua yung kanyang pinili. At si Joshua po ay batang-bata this time. So wala siyang ideya kung paano manguna sa napakaraming mga Israelita for almost 1 million or 2 million na Israelites na ililid niya doon sa Promised Land. Remember, Moses hindi siya ang nakapagdala sa Promised Land. Pero siya ang nag-umpisa, si Moses po. But here, the time that transfer yung pagiging leadership ni Moses kay Joshua. Si Joshua po ay batang-bata. They had no any idea. At pag tinignan natin si Joshua, he was stepping to a big shoes. Parang ikaw, wala ka naman experience talaga. Ako, wala naman ako experience dito sa pag-preach yung araw, pero I was wearing a big shoes. Ang sabi rito, Deuteronomy chapter 31 verse 8. Ito yung sinabi ng Diyos kay Moses and Moses through Joshua. Very familiar tayo sa verse. Ang sabi rito, pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Si Joshua po, nasaksihan niya lahat yung miracle ng Diyos dahil siya yung alalay ni Moses. So sa murang edad niya, parang takot talaga siya. Kaya ganito ang sinasabi sa kanya, takot talaga si Moses, wala siyang experience. Siguro kung tayo rin naman si Joshua, wala tayong experience, matatakot tayo, biglang i-hand over sa atin ang isang napakalaking responsibilidad. Nagigets niyo ba yung point, mga kapatid? Parang ang hirap noon, wala kang experience sa trabaho ninyo. Kung minsan, hindi mo naman level talaga yung isang officer ninyo o yung manager ninyo, tapos ikaw ay candidate doon, napawakan ang bigla na lang itatransfer sa iyo. At ito ngayon, titingnan natin.
Look what the God has told Moses. Tingnan natin yung pangungunahan ka ng Panginoon. Ang tanong, ano nga ba yung mga ikinatatakot natin sa mga susunod na season ng buhay natin o yung journey ng buhay natin? Sino natatakot dito na yung mga in the near future, ano kaya mangyari sa future ko? Taas ang kamay, sige. Matatapang pala kayo, hindi ka natatakot, no? Tapang at tao, di atakbo. Tama? Right? Pero si Joshua po, yan ang kanyang thinking. Pero ang sabi ng Panginoon ay pangungunahan kanya. Unang-una sa promise pala ng Panginoon, secured ka na eh. Tama? Hindi sinabing, mauna ka, susunod ako. Ang assurance dito, mauuna lagi ang Panginoon bago tayo humakbang. At yan ang pangako kay Joshua. Napakaganda. Bago tayo mag-step forward sa future natin, ang Diyos nauna na. He stepped forward first bago tayo. Pangalawa, pagtingnan natin. Kaya ang tanong nga, ano ay kinatatakot mo sa journey ng buhay mo ngayon? Kaya mo ba talagang magtiwala sa Diyos? Nauna na siya sa iyo doon sa pupuntahan mo? Or, ang sabi rito, pangalawa, sasamahan ka niya. Biro mo, nauna na nga siya, pwede pa ang tendency, babalikan ka niya, tapos sasamahan ka pa niyang lumakad sa journey ng buhay mo. Paano ka pa matatakot ngayon kung ito ang pangako sa iyo? At ito ang pangako kay Joshua. Yung presensya ng Panginoon, ibig sabihin, kasama ni Joshua. At parang tayo rin, kasama tayo. Yung presence ng Lord, hindi siya seasonal. Hindi lang pagkalinggo, kasama natin ang presensya ng Diyos. Nandito tayong lahat. No, hindi. Pagdating ng Monday, Tuesday, wala na yung presensya ng Diyos. Iba na yung sinasamba mo. Hindi yun. Ang sinabi rito, sasamahan ka niya. At higit sa lahat, ito pa yung, pag tinignan natin, ito yung nakapakagandang promise ng Lord. God's faithfulness drives out fear. Yung katapatan po ng Diyos sa atin, yun ang nakapagpapawala ng takot natin. Maraming bagay sa buhay natin ay kinatatakot natin talaga. Tama po ba? Maraming bagay. Minsan ayaw natin sumubok. We don't try anything. Why? Because we are afraid. Fear tayo dun sa mga bagay na yun. Pero pagka ang katapatan ng Diyos ang isinapamuhay natin, naisip natin, ang sabi rito, your fear drives out. Mawawala ang takot mo sa Panginoon. Kaya pala ang sabi doon, sasamahan kita at hindi kita iiwan. The second, courage is not the absence of fear. Hindi lang puro tapang ang ating ipapairal sa buhay natin. Courage is not the absence of fear, it is the confidence in God's faithfulness. Kaya tayo nagiging confident because of His faithfulness. Kahit hindi nga tayo faithful sa Diyos, mananatili siyang faithful sa atin eh. Kapag tinignan natin ang katangian ng Lord, hindi natin talaga kayang pantayan. Tama? Yung faithfulness niya, yun yung nagbibigay sa atin ng napakalaking pintuan o pag-asa, liwanag na tayo ay lumakad. Hindi huminto, hindi umatras. Lumakad tayo palusong. Forward. Kaya nga pagka natatakot tayo, hindi lang yung tapang ang kapalit nito, kundi yung God's faithfulness na pwede natin makuha sa Diyos. Bakit? Si Joshua po ay binalot ng takot. Why? Ang sabi rito, sa 2 Corinthians 5:7. So tinanggap niya yung offer, tinanggap niya yung hamon sa buhay niya. Kasi ang ganda naman ng pangako sa kanya eh. Sasamahan kita, pangungunahan kita, hindi kita pababayaan. Sa 2 Corinthians 5:7, ito ang sinasabi. Sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Tama ba? Sa English ano? We live by faith, not by sight. Sa English. Mas madaling intindihin yata sa English eh. Pero sa Tagalog, mahirap eh. Sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya, we are all living in faith. Sa totoo lang. Itong si Joshua, kahit na may pangako ang Diyos sa kanya, tingnan nyo, ang sabi rito, ang first hamon sa kanya, tatawid sila ng Jordan River. Okay, siya na mangunguna. Parang si Moses, matanda na, naakay na, bulag na rin, hindi na makakita. Si Joshua ngayon mangunguna. So ang unang hamon sa kanya, tatawid sila ng Jordan River. And to think that Jordan River is a flood river. Ibig sabihin, malakas yung agos. So kung ikaw ang sinabihan na gano'n, tatawid kayo, millions of Israelites nasa likod mo, itatawid mo sila doon, takot nga ako sa tubig, hindi nga ako marunong lumangoy. Pagkatapos, patatawirin mo ako dyan. Yun ang hamon sa kanya. It was a flood state. Tingnan natin. Di ba napakalaking hamon yun? Paano kami tatawid dyan? Sa Jordan River yan, napakaraming tao na ililid ko. Ang sabi rito, faith moves before the miracles.
Kaya nga not by sight by faith. Malimit tayo, to see is to believe. Pero baligtad pala. Pagka tayo may pananampalataya, may pagtitiwala sa Diyos, miracle happens. Kaya nga napakaganda, obedience is a key to a miracles. Gusto natin ng miracle? Be obedient sa Panginoon. Yung faithfulness natin sa Panginoon. Sabi rito, pangunahan mo sila, Joshua, pero ang mauna yung Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, yan po yung sinatawag na dyan nakikipagniig ang presensya ng Diyos noong unang panahon. So, kailangan yung mga priest, yung mga Levites, sila yung may dala ng Ark of the Covenant, tatawid sila dun sa Jordan. Yun ang instruction. May malinaw na instruction ng Diyos Mangunguna, yung magdadala ng Ark of the Covenant, tatawid dun sa Jordan River. Kung saan sila pumunta, doon kayo pupunta. Napakalinaw ang instruction. How many of us here, ang dami natin nababasa na Bible verse, at yun ang sinasabi sa atin, pero hindi natin sinusunod. Dito napakalinaw po ng instruction. Yung Ark of the Covenant, tatawid sa rumaragasang ilog ng Jordan, at pag tumawid yung Ark of the Covenant, mahahati ang Jordan River. Palakpakan natin ang Panginoon. Pagka tayo faithful, He can move miracle. Makakagawa ng miracles ang Diyos. Number 2, siyempre natakot naman si Joshua. Jordan River yun malakas nga kahalon at saka malulunod silang lahat doon. Sa number 2, makita natin, faith fixes eyes on God, not on the water. Si Joshua, nakita niya yung tubig, yes. Talagang matatakot siya doon sa Jordan River. Pero pagka nakafix tayo sa Panginoon, nakafix ang eyes natin kay Jesus, hindi doon sa problema na nakikita natin na pwede natin ikamatay. Ang sabi dito, faith fixes eyes on God. Pwedeng mangyari po yun. Bakit? Kasi ang instruction na sumunod lang kayo sa Ark of the Covenant. Kapag kayo sumunod, ang sabi rito, when you follow God's presence or instruction, the right direction will follow. Kasunod lang talaga yung tamang daan kapag tayo naging obedient sa instruction ng Lord. Ito yung maganda. Kapag sinunod natin yung instruction ng Lord, yung presensya ng Diyos, not the trials, not the problem, presensya ng Diyos, sabi dito, the right direction will follow you. Ibig sabihin, nandun ka na sa tamang daan. So ano ba ang sinusundan natin, mga kapatid? Yung presensya ba ng Diyos o yung pressure sa buhay natin, yung mga nakaka-stress sa buhay natin? Actually, hindi lamang po si Joshua nakatawid dito. Yung mga libo-libo, milyong-milyong Israelites. Can you remember? Parang tayo sa family natin. Tayo si Joshua. Paano ba natin itinatawid sa araw-araw yung ating mga anak, yung ating asawa, yung ating mga magulang, ating mga manugang, lahat na natin, mga kapitbahay natin. Paano ba natin sila itinatawid? Kuminsan, akala natin tayo lang nakakatawid sa isang araw. Pero actually, yung buong pamilya mo na itatawid din kasi nadadamay sila sa pagpapala dahil ikaw ay faithful sa Panginoon. Nakita niyo, pag faithful tayo, nadadamay talaga. Pag hindi ka faithful, damay din naman talaga sila. So, anong pagpapaguran natin? Gumawa ka ng mabuti para sa kalooban ng Diyos. And then, aani ka rin ng mabuti. Kung pangit ang ginawa mo, masama pa rin ang aanihin mo. So ano ang sinusundan natin ngayon sa buhay natin? Presensya ba ng Diyos? Si Jesus ba? O yung mga pressure sa buhay natin? Kita natin, nakakatakot talaga yon. Now, nakatawid naman talaga sila because of the instruction of the Lord. Akala ni Joshua, okay na. May pangalawa pang trials. Ito yung pangalawang trials. Ang sabi dito kay Isaiah 55 verse 8. Sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo. At ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Familiar tayo sa verse? Ano yon? Your ways, your thought is not my thoughts. Your ways is not my ways. Napakalaki talaga ng diferensya. So nakatawid sila ng Jordan River. Yes, sabi ni Joshua, yes. May pangalawa pa po. Ang pangalawang haharapan nila, ito. Ang sabi dito, God's instruction are not always explanation. Hindi na, minsan kasi kailangan natin explanation muna bago tayo sumunod sa isang nag-i-instruct sa atin Tama? Sa opisina lang, sa mga boss natin, pag may instruction sila na paggagawa sa atin, we need an explanation kasi hindi natin maintindihan. Pero ang Diyos, kapag nag-instruct siya sa atin, no need to explain. Nung nakatawid na sila ngayon, may isang problema. Merong wall of Jericho.
Remember that wall of Jericho? You know, that wall of Jericho, kasi daw yung isang karwahe, ganun kakapal yung lapad ng pader. Yung isang karwahe ng mga Egyptian na makikita natin, ang lapad nun, hindi mo kayang basta-basta gibain. So yan yung pangalawang instruction sa kanya. Yung sinasabi, yung instruction ko hindi nangangailangan ng explanation. Pero most of us, sa ating lahat, aminin natin sa hindi. Kung minsan may mga itinuturo sa atin ng Diyos, hindi natin maintindihan. So, kailangan pa natin, paliwanag mo nga ito, pastor, paliwanag mo nga ito, ano ibig sabihin ito sa akin? Ayun ang sinasabi ng Lord eh. Pag ako nag-instruct sa'yo, nag-utos sa'yo, nag-command sa'yo, do it. Do it. Sabihin mo kasati mo, do it. Do it without explanation. So, yung wall of Jericho. Pangalawa, obedience often look foolish before it becomes fruitful. Tama naman talaga. You know, kung ako si Joshua talaga, ayaw na talaga ako, umpisa pa lang ayoko na. Hindi ko kaya to. Moses, hindi ko kaya to. Pero mo yung pader, ang instruction sa kanila rito, every day, one time nilang iikutan ang wall of Jericho. Every day ha, for 7 days, completed on 7 days, ang sabi ng instruction sa kanila ng Diyos, magigiba ang wall of Jericho. Eh, sino ba mga nanguna? Ang nanguna sa kanila, yung mga praise and worship, ha? Kaya nga yung mga youth natin, sila yung mga future natin, praise and worship, eh. Ang sabi ni Joshua, paano kaming lalaban? Eh, sinasabi sa amin, praise and worship ang mga may trumpeta, yung may mga pag tumunog yung tambuli, no? Yun ang kanilang frontliner. Ang sabi rito, and you know, sometimes, or many times sa buhay natin, obedience sometimes is a test of humility. Before you complain, it is not a strength, not a test of strength. Hindi yan sukatan ng lakas mo, bata ka, hindi yun. Ang sukatan, yung humility natin. How we humble ourselves whenever there is a command, there is an instruction coming from the Lord. Totoo. You know, many times sa buhay natin, you know, kailangan mo talaga lumod sa Panginoon eh. Kasi nga, ang hirap sumunod talaga sa totoo lang. Just like Joshua, itong pinag-aaral natin, every time naman nakikita natin siguro, ako aminado ko, yung kahinaan ko, yung weakness ko, yun ang nagiging kalakasan ko kasi ang lakas ni Kristo nasa buhay ko. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo kapatid, kung kailan ako mahina, doon ko napapatunayan na ang kalakasan ni Kristo sa akin. I can do all things through Christ who strengthened me. Ang daming memorize na verse na yan, pero hindi naman apply sa personal na buhay. Kasi hindi nangyayari, hindi nagmamanifest. Pero you know, many times sa buhay natin, whenever that you are weak, nandoon ang kalakasan ng Panginoon. If you are humble, mag-humility ka lang sa presensya ng Diyos. At yan ang hinarap ni Moses, wall of Jericho. Number 2, victory comes from consistent obedience. Hindi ka obedience ngayong araw na ito, bukas hindi. Consistent po. Sumunod ka ng Lunes, dire-diretso yun hanggang Linggo. Sumunod ka. Yung consistent obedience, napakagandang attitude ng isang mananampalataya. After na makalagpas sila Joshua doon sa Jordan River, ito naman yung hamon sa kanya. Yung iikutan nila ang wall of Jericho for 7 days. Every day, iikot sila doon. Ang nangunguna sa kanila yung praise and worship. Sabi rito, sa ikapitong araw, sisigaw lamang kayo ng malakas. Ang sabi rito, for the Lord and for Joshua. Alam niyo nangyari doon? Nagiba po ang wall of Jericho, wala silang ginawa. Ang instruction pa rito, pag nagiba ang wall of Jericho, lahat nung nandoon sa loob ng Jericho, patay ang lahat. Walang matitirang hininga. Tao, hayop, basta may hininga, patay. Pero ang ano dito, ang maganda rito mga kapatid, merong in-accept ang Panginoon eh. Kung sino man nakakaalam dito sa istorya nito, you know, there is one family inside that Jericho na na-exempt sila, na favoran sila ng Lord. Kilala niyo si Rahab? Rahab is a prostitute woman. And Rahab, the whole family na nandun doon sa bahay, hindi sila namatay lahat, sila lang po ang natira doon. Tama? Bakit? Sinakalala. Rahab, a prostitute, nung nagpadala si Joshua, si Moses ng espiya para manmanan yung loob ng Jericho, may 12 tribo na pinadala ron, di ba? Yung 10, ang lagi sinasabi nila, para lamang tayong langgam sa kanila, ang lalaking tao yung mga nandun. Hindi natin sila kayang talunin. Pero may 2, isa si Joshua. Ang sabi ni Joshua, hindi. Matatalo natin sila ang lahat.
Kasi nakita ng Lord sa puso ni Joshua, meron talagang courage. Takot din naman talaga siya pero nagkaroon siya ng courage. Kaya dito, in-expel talaga si Rahab and family. Dapat patayin lahat yung nandyan. Pero pag tinignan natin, si Rahab na isang prostitute, no? In-expel ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi man tayo si Rahab. Palagay ko, marami tayong mga kasalanan, maliliit, mga ano man. Para tayong si Rahab. Tama? Kapatid, i-spare ka, ang favor ng Lord nasa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, ang favor ng Lord nasa iyo. Si Rahab po ang tumulong dun sa mga espiya para makatakas sila at makatalon sila dun sa malaking pader, mataas na pader. Si Rahab po yun. Isang makasalanan, isang prostitute na ginamit ng Panginoon. And Rahab, pag tinignan natin yung lineage, she was a granddaughter of David. Pag tinignan natin, right? Lola ng lola ni David. Si David, sino ba si David? Lolo ng lolo ni Kristo Jesus. It was a lineage. Pag tinignan natin, ang daming ginamit sa Bible na hindi mga righteous person. Kaya kapatid, huwag ka na magpaka-self-righteous. Aminin lang natin. Ito ako, makasalanan ako. Gagamitin ka ng Panginoon. Yung ating teksto, whom shall I send? Here am I, send me. Huwag kang matakot, kapatid. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pang uri ng tao, sabihin mo lang sa Panginoon, dito ko, Lord, isugo ninyo ko. Nung nandun na sila sa Jericho, ito nangyari. Tignan nyo. Ganoon din si Rahab ang babaeng bayaran. Itinuring siyang matuwid dahil itinago niya ang mga espiya ng mga Israelita at itinuro ang ibang daan para makatakas sila. May mga madidilim tayong parte ng buhay na naman. May mga dark side ng buhay natin, di ba? Mga nakaraan natin, mga ginawa nating kasalanan. Pero, di ba yung grace of God, pag tinignan natin yung grasya, kahabagan ng Lord sa atin, look what the Lord has done sa mga buhay natin ngayon. Nandito tayo ngayon, right? Hindi ka nandito, kapatid, dahil mabait ka, matulungin kang tao, hindi yun eh. Nandito tayong lahat because of God's grace. Tandaan po natin yung kahabagan ng Diyos sa atin, hindi natin mapapantayan yan because we don't deserve anything. That's why yung grasya ng Panginoon, yan yung kahabagan na hindi mo deserve pero ibinigay sa iyo ng kusa, libre, walang bayad. Iba po yung mercy. Yung mercy, kaawaan. Merong kabayaran ng kasalanan mo yun, may consequence. But in God's grace, pag tinignan natin, libre po, walang bayad. Buong-buo pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Kristo. And to think that this Rahab, isang prostitute, pag tinignan natin, yung grasya ng Panginoon talaga, tinitingnan yung puso natin eh. Hindi dahil ginawa niya na mabuti yung mga espiya nung panahon na nagtitiktik sila doon sa loob ng Jericho, it's all because the heart of this woman, Rahab. Kaya hindi natin pwedeng husgahan ng kapatid natin o yung mga tao sa labas. Ito, wala nang pag-asa, dyan na lang yan, mamamatay ng adik yan, mamamatay ng babaero yan, mamamatay ng ganito yan, chismosa yan, lahat. Sabihin natin, name it all. Pero alam niyo, pag nakita ng Lord yung mga puso natin, He can use you. Ang tanong lang sa atin, willing ka bang magpasugo sa iniutos ng Panginoon? So si Rahab yan. Ano nangyari kay Rahab? Ito ang basehan. Faith is proven by obedience. Kanina pa natin narinig, obedience. Nakita niyo yung tema ng ating context? Obedience is a key. Para sumunod ka sa Lord, maging obedient ka lang. So, yung katapatan, yung faith ni Rahab, yun ang nagdulot sa kanya na para siya ay piliin ng Diyos. Number 2, obedience today can rewrite your tomorrow. Alam niyo, hindi tayo na-stagnant lang sa araw na ito. Kung ano man yung mga pangit na na-experience natin ngayon hanggang mamayang hapon, hanggang gabi, pwede natin i-rewrite. Ang Diyos ang nagre-rewrite ng buhay natin para sa kinabukasan. And He can rewrite talaga, hindi lang tayo. Ang Diyos talaga. So obedience pa rin ang key. Now, sa lahat ng pangyayari ito, alam nyo, nagunaw yung Jericho, di ba? Yun nga yung promised land. Wala silang ideya na yung lugar na yun ang ibibigay sa kanila. And leadership ni Joshua, nakamit nila. Bakit? Kasi sa pagsunod ni Joshua. Even doon natatakot siya, pero pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos sa kanya. At nakamit naman talaga nila yung Jericho. Alam niyo po, nagiba yung pader. Walang kaabog-abog, nagiba. Hindi sila nakipaglaban. They don't battle. Yung mga warriors, wala. Namatay lahat yung mga sundalo nando doon. Mga higante pa nga, sabi doon. Namatay sila, nalusaw silang lahat.
Yun ang nangyari because of obedience of Joshua. Dumating ngayon sa punto, eto na. Ito ang sinabi ni Joshua sa mga Israelita. 24:15. Tagumpay na, nakapasok na sila sa promised land. Siyempre, ano lang yung mangyari? At sabi ni Joshua ngayon, pero kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates? O sa mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain ay tinitirhan nyo ngayon? Pero, para sa akin at ang aking pamilya, maglilingkod kami sa Panginoong Diyos namin. As for me and my household, we will serve the Lord. As for this church, this congregation, all of us here, we will serve the Lord Jesus Christ. Wala tayong ibang sasambahin. Wala tayong ibang susundin. Sabi ni Joshua, pwede nyo naman piliin yung mga Diyos-Diyosan ninyo. You're free. Sabi doon, pwede nyo piliin yung mga Diyos-Diyos. Mga Amorites kasi may kanya-kanya silang Diyos-Diyosan. Pero kung ako tatanungin ninyo, sabi ni Joshua rito, maglilingkod kami ng aking pamilya sa aming Panginoon. Dalawa lang naman kasing klase. Either you are really or fully surrendered to God or else, hindi. Hindi pwedeng Diyos mo siya ngayon, linggo, bukas, Lunes, hanggang sa Friday, iba ang Diyos mo. Pwede rin naman sabihin natin, di ba, ang sinasamba mo, karir muna. Karir muna bago ang Diyos. Comfort muna bago ang pagsunod sa Diyos. Business muna bago ang pagsunod sa Diyos. Pero hindi natin minamaliit kung may mga business kayo, may mga trabaho kayo, may mga priority kayo. Ang ano lang natin dito, sino ba talaga ang priority natin sa buhay natin? If we are declaring, as for me and my household, we will serve the Lord. Ang dami na damay, ha? Ang dami na damay. Buong Israelita, nadamay. Mahilig kasi tayo sa convenience, or conviction. May conviction ka na minsan sa sarili mo, pero mas pipiliin mo, dito, convenience sa akin to, comfort ako rito. Ito ang comfort zone ko. Si Peter, nakita natin, nag-try siyang sa bangka at nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Walang ganon sa paglilingkod sa Panginoon. If you are willing to obey the command of Lord, either He is your Lord of all or not at all. Dalawa lang. And you cannot serve two master talaga. You have to choose one. Despise mo yung isa, pipiliin mo isa. So you have only choose one. Serving the Lord. Si Joshua po, ang ginawa po ni Joshua, tingnan nyo. Ito ang ginawa ni Joshua. Personal muna bago generational. Nakita nyo? Personal muna. Ipinris niya yung pangako ng Diyos sa buhay niya sa kanyang pamilya. Bakit? Tingnan nyo mga kapatid. Sa ating lahat dito, ang hirap maniwala ng first family natin. Right? Na tayo ay binago ng Diyos. Ibang tao, hindi naman tayo talaga kilala eh. Pero yung nasa loob ng bahay mo, anak mo, asawa mo, nanay mo, kapatid mo, kilalang kilala ka eh. Ang hirap silang ilid. Ang hirap silang pangunahan. Sa totoo lang. It was very challenging. Kay Joshua, yan ang pinili niya. Sabi niya, personal na pamilya muna, unahin ko, bago generational. Kasi pag ang pamilya ang inuna natin, pag lumabas sa mga kada miyembro ng pamilya sa bahay natin, may dala-dala po silang salita ng Diyos na pwede lang i-preach sa ibang tao. At tunay nga makikita nila, ito talaga binago ng Panginoon. There is changes. Sabi ni Joshua, pipiliin ko na ako at ang aking pamilya maglilingkod kami sa Panginoon. And you know, choosing God, hindi lang talaga siya one time, big time. Ang pagpili mo sa Diyos ay araw-araw, hindi one time, big time, kapatid. Today, you have always chose. Lagi kang mamimili. You are free to choose. Araw-araw. Pipiliin ko bang mag-per-service ako, di ba? Kanina umaga, siguro na-experience, mag-per-service kaya ako, maaga ka. Hindi, mag-second service ako. Lahat tayo, meron tayong palaging pamimili. May choices tayo, may free will tayo talaga. Pero ang sinasabi rito, si Joshua, pinili niya ang Diyos araw-araw, hindi lang one time, big time, dahil may assignment siya. Hindi po, araw-araw. You have to decide to choose God's command. Pag sinabi nga ng asawa mo, magluluto ka. Di ba? Di ba? Maglaba ka. Maglalaba ka. Paglalaba mo asawa mo Di ba? Pero pagka ang Diyos na nag-uutos sa'yo, marami ka pang dahilan. You need an explanation. Tama. Pag narinig natin ang boses ng Diyos, huwag ka na magpatumpik-tumpik. Tell the Lord, send me Lord, here am I. Isugo po ninyo ako. Ang pagpili
Now, meron pang isang character sa Bible na tuwan-tuwa ako dito kay Joseph the Dreamer. Tingnan niyo, si Joshua, si Rahab, pinili. Si Joseph the Dreamer din po. Dumating sa panahon na yung kanyang mga kapatid po ay pumunta na sa Egypt at siya na ngayon ang second highest to the Pharaoh. At nasa kanyang control yung mga pagkain na dapat i-distribute sa mga iba-ibang bansa, bibili sila sa kanila. At ito yung sinabi ni Joseph, napakaganda. And to think that Joseph, di ba, siya yung pinagtangka ang patay ng mga kapatid niya. Dumating sa point, eto na, yung highlight ng kanilang pagkikita magkakapatid. Ang sabi ni Joseph, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy, naligtas ang marami ngayon. Resemblance itong sinasabi ni Joshua, it's just like yung ating Panginoong Jesucristo. Once and for all, minsan lang namatay ang isang tao, nagkatawang tao, si Jesus Christ lang po yun. At lahat tayo naligtas. Ganyan din kay Joseph. Pinatawad niya yung mga kapatid niya. No? Sa kabila ng mga ginawang karumal-dumal na krimen na ginawa sa kanya, itinakwil siya dahil sa selos, sa anumang bagay. Ang sabi rito na makita niya ng harapan mga kapatid niya, sabi niya, masama ang ginawa niyo sa akin, inaamin ko. Subalit yun ay ipinahintulot ng Diyos. Para sa kabutihan. All things work together for good to those who love God and called according to His own purpose. Lahat po tayo, tinatawag tayo ng Lord. Kaya depende kung paano tayo sumunod. You are chosen. Lahat tayo pinili ng Diyos. Ang sabi ni Jesus Christ, John chapter 15, verse 16, last verse po. Tingnan niyo ang sabi ng Panginoon, you did not choose me, but I chose you and appointed you. Napakaganda ng declaration ng Panginoon. It was few days before the cross, crucifixion ito. Sinasabi niya sa kanyang mga alagad. Bakit? And appointed you so that you might go and bear fruit. Mahalaga talaga sa atin yung bunga. Bunga po is yan yung resulta. Hindi po resulta ng ginawa nating kabutihan. Yung fruit na tinatawag ni Jesus Christ dito, yung ginawa niya para sa kabutihan mo, kapatid. Tayo naman, di naman talaga tayo mabuti. Wala tayong likas sa kabutihan sa mga buhay natin. Even before you are born in this world, you inherit a sin. Tama? May kasalanan na tayong bahid nung ipinanganak pa lang tayo sa sinapupunan ng mga nanay natin. Pero praise God, merong Jesus Christ namatay sa krus ng Kalbaryo para alisin yung mga kasalanan, tubusin tayong lahat. Ang sabi niya, I choose you. I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last. Hindi lang siya bunga na, ngayon babunga ako, bukas hindi na. Fruit that will last, ang sabi rito. And so that, whatever, ito yung maganda. Ito po yung maganda. Ang sabi ni Panginoong Jesus, nagawa mo lahat yun, nagbunga ka, nanatili ka, namumunga ka, everyday namumunga ka. Ang sabi rito, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. So nakikita natin ngayon yung benefit. Yun naman pala. Pinili ako ni Kristo, hinirang niya ako para ako'y humayo, at sa paghayo ko, mamunga ako, at yung bunga ko, mananatili yun habang nandito ako sa sanlibutan na ito. And that fruit is very important. Why? Because kahit anong hilingin natin ngayon sa Panginoon, lahat ipagkakaloob sa atin ng Diyos Ama. There is no such prayer na hindi kayang tugunin ng Panginoon. He is the source of everything. Yung may mga sakit, si Kuya Carlos, kanina narinig ko sa asawa, nasa hospital po si Kuya Carlos, asawa ni nanay. May fruit talaga tayo. So we will pray for him na yung divine intervention ng Panginoon. And you know that pagka tayo namumunga talaga, babatuhin tayo. Pag hitik na hitik ka sa bunga, maraming babato sa'yo. Don't think na tayo ay kaya nila. Because the Spirit of the Lord, the presence of the Lord, yung sinasabi kay Joshua, pangungunahan kita, sasamahan kita, huwag kang matakot, kasama mo ko hanggang sa buhay at hininga mo. Thank you, Lord. Let's bow our head and close our eyes. Thank you, Lord, that we are chosen ones. Salamat, Lord, hindi lang sa mga edad mo kami pinipili. Bagkus, Panginoon, sa aming mga puso, right now, in the mighty name of Jesus, we will open our hearts. We will open the door of our hearts. Papasukin ka namin. Nung lumukluk ka sa tamang luklukan mo dito sa buhay namin, Lord. Also, pinili mo kami, Lord, hindi pala kami ang pumili sa'yo. Yan ang itanim namin sa isip namin, that our Lord and Savior chose me and appointed me so that I can go and to bear much fruit. And that fruit will last longer.
At salamat, Panginoon, dahil meron kaming karapatang humiling sa pangalan mo, sa Diyos Ama, at ang lahat ng hilingin namin, ibibigay mo. Sa oras nito, Panginoon, dinadalangin namin si Kuya Carlos na nasa hospital. We pray for your divine intervention. Lord, samahan mo siya roon sa hospital na kung saan siya nakaratay. Yung mapagpagaling na kamay mo, ipatong mo sa kanyang noo, mula noo hanggang talampakan. And we pray, O God, yung divine intervention magaganap po kay Kuya Carlos. Sa aking mga kapatid na narito, anything that can hinder us para kami mag-obey sa inyong command, Lord, isinusurrender po namin sa inyo. Dalangin po namin, patuloy na gamitin nyo kami sa much powerful, encouraging ministration na ipinagkaloob mo sa amin. Alam po namin, hindi mo kami bibigyan ng isang assignment na hindi namin kaya. All things na ibibigay mong task para sa amin, makakayanan namin kasi kasama namin ang presensya mo. Maraming salamat po. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.